Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Kagaya po ng aking nabanggit kahapon, sa araw na ito'y magpapasimula tayo ng isang bagong series ng ating pag-aaral dito po sa Tinig ng Pag-asa. Sa mga taga-subaybay po ng Tinig ng Pag-asa, natapos po natin yung ating series on the 10 Plagues of Egypt. Kaya po sa araw na ito ay bagong series tayo. At ang series po na ating pag-aaralan ay may kinalaman sa prayer. Before I begin with the first lesson about prayer, allow me to share with you a new ministry. Sana po pakinggan nyo ito kasi pwede po kayong maging bahagi nito. Hindi po ito exclusive para po sa Winnipeg Unida. Nasan mang parte kayo ng mundo, saan mang bahagi kayo ng lugar kung saan kayo naroon, you can be a part of this ministry. So pakinggan nyo po at i-share ko sa inyo, ito po yung Winnipeg Unida Christian Church House of Prayer Ministry. Hello everyone, I am Bishop Ruel Camia of Winnipeg Unida Christian Church, and let me present to you today the House of Prayer Ministry of Winnipeg Unida Christian Church. What is the House of Prayer Ministry all about? Our biblical mission and vision for the House of Prayer is this. We believe that prayer is the heartbeat of a Christ-centered home. The House of Prayer Ministry exists to cultivate a lifestyle of daily family prayer, drawing families closer to God and strengthening their love for one another. The goal of the House of Prayer is to encourage families to pray together because we believe that prayer is a vital part for the growth of each and every one. According to the scripture, 1 Thessalonians 5:16-18, rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. We are encouraging families to pray because we are following Jesus' example. Jesus himself lived a life rooted in prayer. In the book of Luke, chapter 8, verse 1, it says that Jesus often withdrew to a lonely place or places and prayed. In Matthew chapter 6, verse 6, he said that when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father. Prayer begins in a personal devotion and strengthened within the home. So the goal of the House of Prayer is to help families grow closer to God together through daily prayer. That is why we encourage every household to make prayer a joyful, regular, and faith-building part of everyday life. Now, the next question will be, why join? Why do we need to be part of the House of Prayer Ministry? One, to build a Christ-centered home. Second, to grow together in faith and unity. To learn to depend on God on a daily basis and pass on a legacy of prayer to the next generation. So the church invitation is, we invite all the family of Winnipeg Unida Christian Church to be part of the House of Prayer Ministry. We believe that a praying family is a growing family. Just like the declaration of Joshua 24 verse 15, as for me and my house, we will serve the Lord. The House of Prayer Ministry goal of a strong families through daily prayer by the grace of God alone. God bless everyone.
So yan, more or less, yan po ang House of Prayer Ministry. But then again, hindi po ito limited sa Winnipeg, Unida. Bagamat we started this ministry and we are going to launch it on March, we are now inviting everyone who desires to be part of this ministry. Ipapaliwanag ko po ito sa mga susunod na araw. At if you want to be part of this, you just need to message me. Kahit nasan po kayong parte ng mundo, we can be part of one house of prayer. Kahit po magkakaiba tayo ng oras, pwede po kayong maging kabahagi po ng gawaing ito. So kaya ang akin pong pakiusap, if you are interested, then let me know and I will put you in the list of families na pwedeng maging bahagi kayo. Ayan, pasensya na po kayo. Naging dalawa raw po yung salita na po. Maybe because, I don't know. So, pasensya na po kayo. Kanina po, yun yung pine-play ko yung video. Ano po? So, sana naintindihan niyo yung presentation ng House of Prayer. At if you want, again, to join, just let me know, shoot me a message, and I will put you on the list of families na gustong mag-join sa House of Prayer. Okay, ngayon, ang ating topic for this day ay pinamagatan ko pong what is prayer. So this is in connection doon sa atin pong ibinahagi kanina na House of Prayer. Importante na maintindihan natin the importance of praying. And in order to understand the importance of praying, define natin muna what is prayer. Sa Matthew chapter 6 verses 5 to 8, ganito ang sinasabi. And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogue and on the street corners to be seen by others. Truly I tell you, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Ang tema ng ating pag-aaral ngayon ay ito. Prayer is communion with God and not religious performance. Maraming mga tao na ginagawa ang panalangin bilang isang ritual, bilang isang religious performance. Kaya marahil nagtataka kayo bakit yung iba ubod ang haba magdasal. Yung iba paulit-ulit lang ang dasal. Yung iba naman kung ano-ano lang ang sinasabi pag nagdadasal. Sapagkat they think that praying is just a religious performance. May gumagawa nga nito ng pakitang tao at merong nagdadasal para lang mapansin ng iba at makita ng iba na sila'y relihiyoso. Well, that is the theme that we are going to discuss today. To prove that prayer is communion with God and not just religious performance. Ano objectives ng ating pag-aaral na ito ngayong umaga? Una, understand the biblical meaning of prayer. Second, to correct common misconceptions about prayer. And third, develop a heart for sincere, God-centered prayer. Aminin man natin o hindi mga kapatid, marami ang nasanay na lang sa atin na ang panalangin ay paghingi. Kaya nga nagsisimula lagi ang panalangin sa pengi noon. Ibig sabihin talagang ang notions at ang intentions ay ang humingi lang ng humingi na para bang ang Diyos ay genie in a bottle na kapag kiniskis mo't napalaya mo, pwede kang bigyan ng kasagutan sa iyong mga kahilingan. Mga kapatid, many believers think that prayer is like that. Now, tatanungin ko kayo and I want you to answer this. When you hear the word prayer, what comes to mind? Ikaw na nakikinig sa akin,
Pag narinig mo ang salitang prayer, ano pumapasok sa isip mo? Ano ang iyong paniniwala, doktrina, theology about prayer? Alam niyo po kasi mga kapatid, many believers believe that prayer is a ritual, obligation, or sometimes an emergency tool. Pag wala ka ng magawa, pag sagad ka na sa pader, sadsad na ang mukha mo sa lupa, at suko na ang lahat ng karunungan at ng iyong mga kahusayan sa desisyon, saka ka lang dadayal ng 911 para humingi ng tulong. And many people look at praying that way. Parang 911. Pag nasa emergency, dial 911. Pag hindi na kaya, tawag sa Diyos. But I want you to look at prayer opposite from many people's belief na ito ay ritual, obligasyon, or emergency tool. Si Jesus nagturo sa atin na ang panalangin ay higit na malalim sa mga bagay na ating nabanggit. Prayer for Jesus, as He taught us in the Scripture, is a personal communion with the living God. Ang pananalangin ay isang malalim na personal na pakikipag-ugnayan sa buhay na Diyos. Para lubusan nating maunawaan ang bagay na ito, binasa natin ng Matthew chapter 6, 5-8. Allow me to show you the context of the entire chapter. Para lubusan nating makita yung tinatalakay natin na Matthew chapter 6, 5-8 kung saan pinag-usapan ang tungkol sa panalangin, tingnan natin ang konteksto ng buong chapter 6. Ano po ang context o nilalaman o kahulugan ng buong chapter 6? Mga kapatid, sa Matthew chapter 6, ito po'y parte ng sermon ng Panginoon doon sa bundok. Part ito nung tinatawag na Sermon on the Mount, kung saan binanggit ng Panginoon sa chapter 5 yung mga blessed. Blessed are you, blessed are you, blessed are you. So ang dami po nun. At pagkatapos po nun, ipinakita ng Panginoon, mapalad ka kung, mapalad ka kung, mapalad ka kung. So those are messages, sermon ni Jesus. And after that, itinuloy niya sa chapter 6, ikinokorek ng Panginoon ang mga false notion, false religion na ang tawag ng Panginoon ay hypocrisy. Jesus is correcting false religion and outward hypocrisy ng mga tao. Sa chapter 6, may 3 bagay na inaddress ang Panginoon na religious duties ng mga tao. Ano-ano yon? Simula po sa chapter 6 verses 1-4, it's all about giving. Sumunod po yung ating tinatalakay ngayon, Matthew chapter 6, 5-15, about praying. Diyan po sa chapter 6, 5 hanggang 15, tinuro ng Panginoon yung the Lord's Prayer. Pagkatapos niyang sabihin, hindi tama ang ginagawa niyong pagdadasal, sinabi ng Panginoon, this is then how you will pray. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Doon niya tinuro yung the Lord's Prayer. And then sa chapter 6, beginning verses 16 hanggang 18, tinuro ng Panginoon ang fasting. So, itong bagay na ito, 3 mahalagang religious duties, religious ritual na ginagawa ng mga tao. Masama po ba yan? Hindi. Masama po bang magbigay? Hindi. Masama po bang magdasal? Hindi. Masama po bang mag-fasting? Hindi. Jesus is not condemning prayer, giving, and fasting. Pero galit ang Panginoon sapagkat ginagawa ng tao ang 3 bagay na yan hypocritically. May pagpapaimbabaw. Kaya nga sa ating talatang binabasa, by the way, I'm not going to discuss about giving and fasting. I am focusing right now on our main theme, and our theme for today is about praying.
Sa Matthew 6:5, ano po ang sabi? And when you pray, you must not be like the hypocrites. Ba't sinabi ng Panginoon ito? Kasi in reality, during that time, madaming hipokrito. Maraming nagdadasal ng hypocrisy. Ano po yon? Sino po yon? At paano po nagiging ipokrito ang pagdadasal? They love to stand and pray in the synagogues. Mga gusto nila yung magdasal doon sa maraming tao, doon sa nakikita ng mga tao, yung sinagoga, place of worship yan. Diyan maraming mga tao. Diyan nagtitipon ang mga mananampalatayang Hudyo. And many people go to the synagogue and pray for them to be seen. Saan pa? In the street corners. Yung mga kanto, street corner, ang traffic dyan madami. Ang mga tao dyan marami. Kaya nga yung mga corner ang ginagawang place of business. Corner store. Di ba? Yung mga corner na yan kasi ang traffic dyan kabilaan. At maraming mga tao during that time na ganito ang ginagawa. They want to stand and pray not only in synagogue where many people are and also in the street corner. Sinabi rin ng talata kung ano layunin, that they may be seen by others. Para makita ng iba. At ang layunin, kaya gusto nilang makita ng iba para ano? Para purihin sila at sabihin, ang bait-bait niyang taong yan, lagi nagdadasal. Isang skyflakes lang ang kakainin, nagpray pa, pumikit pa, pinaalam pa na siya nananalangin. Truly, ang sabi ng Panginoon, I say to you, they have received their reward. Mga kapatid, don't get me wrong, ha? Don't get me wrong. Hindi ko po sinasabing skyflakes kinain nyo, wag na kayong mag-pray. At kailangan steak para kayong mag-pray. No, don't get me wrong. Hindi po ganun ang intention ko. Ang sinasabi ko po rito, kung ikaw ay magdadasal dahil meron kang kinain at ang layunin mo ay mapansin ng iba na ikay nag-pray, mga kapatid, you have a wrong notion about praying. Alam niyo po ba na pag nagdadasal ka, hindi na dapat malaman ng katabi mo nagdadasal ka eh. Bakit mo kailangan ipaalam doon sa tabi mo na nagpe-pray ka? Sa bus, ba't kailangan mong pumikit at tumiklop yung kamay at magdasal ng... Bakit? Kanino ka ba nagdadasal? Para pakitang tao? Para malaman nilang ng iba na ikay nagdadasal? Ang purpose ng ng pananalangin ay pakikipag-ugnayan sa Diyos. Tanong, pag nakapikit ba ako, ano tawag doon? Mas banal kaysa sa nakadilat ang mata ko pag nagdadasal? Kailangan ba't requirement na ipikit ko ang mata ko para ako'y manalangin? Hindi ba pwedeng makipag-ugnayan ang aking espiritu sa Diyos kahit dilat ang aking mata? Ang katwiran ng iba, mas gusto ko nakapikit kasi mas concentrated. Concentrated saan? Saan ka kailangan mag-concentrate? Mga kapatid, kapag nakikipag-usap ka ba sa iyong ama, sa iyong ina, sa iyong kaibigan, nakapikit ang mata mo dahil gusto mo makipag-concentrate? Bakit natin tinuturuan yung mga bata pumikit ang mata? Kasi ang mga bata, easily distracted yan eh. Tinuturuan natin sila, magko-concentrate ka sa prayer, anak, pikit mo ang mata mo, ha? Para hindi mo makita yung mga kalaro mo o yung laruan mo. Time for prayer to. Naiintindihan ko yun kasi bata eh. Tinuturuan natin yung bata na mag-pray. Pero naman, ubod mo ng tandang Kristiyano eh. Simula pagkabata, Kristiyano ka na. Sabi mo, nagpe-pray ka hanggang ngayon, nakapikit ka pa rin? Dahil distracted ka pa rin? Madali ka pa rin madistract ng tawag ng mundo, ng kaway ng mundo, ng mga nakapaligid sa iyo. Ganun ba? At dahil lang sa mga bagay na nangyayari sa kapaligiran, wala ka ng concentration makipag-usap sa Diyos? Gaano kasanggol? Gaano kawalang pananampalataya at gaano kahina ang pakikipag-ugnayan mo sa Diyos hanggang ngayon?
Nakuha niyo po mga kapatid, I am not teaching new theology about prayer here. I am just stating a fact na most of you who pray with hypocrisy. Para lang masabi mo ng kasamahan mo sa trabaho na Christian ka kasi nagpe-pray ka, pikit ang mata. Naku, si Bishop, kumain, di man lang nag-pray. Sino may sabi sa inyo? Pumikit si Bishop, di man lang, kumain si Bishop, di man lang pumikit. Bakit ako kailangan pumikit? Para ipakita sa inyo na habang kumakain ako, habang nasa restaurant ako, pumikit ako at nanalangin. Mga kapatid, doon pumapasok ang ubod ng daming mga Kristiyanong ipokrito at mapanghusga. Hindi po ako yung tipo na isang ensaymada lang pipikit. Tapos magdadasal 15 minuto para makita ng ibang mga tao. No. Don't you know that while I am eating, I am communicating with the Lord? Lord, ang sarap ng ensaymadang ito. Saan kaya ito ginagawa? Lord, thank you kasi binigyan mo ng kahusayan yung gumawa ng ensaymada na ito. Pwede mo rin naman sabihin, Lord, hindi masyado masarap itong ensaymada pero makakabusog na rin ito. Thank you Salamat. So, that is communication with God. That is communion with God. And in everything you do, ang sabi ng Bible, whether you are eating or drinking, 1 Corinthians 10:31, do it for the glory of God. Nakapikit ka nga kung ano-ano naman yung iniisip mo at kaya mo ginagawa para ipakitang tao, naging kaluguran ka ba sa Diyos? Dito ngayon pumapasok ang Matthew 6:5 na lumalabas na ipokrito ang maraming mga tao in the way they use praying. Anong paliwanag ng mga talatang yan? To explain, yung hypocrites from the Greek word hypocrites, meaning an actor who wears a mask. Na ang panalangin ay parang linya lang sa isang drama. Na ang pananalangin ay parang script na kailangan mong iraos dahil ikaw ay isang aktor sa isang pelikula. Ganyan tinitingnan ng Panginoon ang maraming nagdadasal. Nagdadasal na parang bumabasa ng script dahil bahagi siya ng isang pelikula. Tama? Masakit. Pero ito ang katotohanan. These are religious people pretending to be holy. How they love to stand that they may be seen. Tandaan niyo mga kapatid, konektado ito sa giving. Kailan nagiging totoo ang pagbibigay? Kailan nagiging totoo ang pagtulong sa kapwa? Nagiging totoo ang pagbibigay at pagtulong sa kapwa kapag walang kamerang nakatutok at hindi alam ng iba na nagbigay ka. Sabi ng Panginoon, pang magbibigay ka huwag nang malaman ng kanan ang ginawa ng kaliwa. Meaning, don't even talk it to yourself. O ikaw nagbigay niyan, dahil sa'yo nagkaroon niyan. O kaya nga nakasulat pangalan mo dyan donated by Ruel. Di ba? Bakit? Tandaan ninyo, pag nalaman ng kanan yung ginawa ng kaliwa, bayad ka na. And take note of this, pag pinasalamatan ka, bayad ka na sa ginawa mo. Kaya para hindi ka mabayaran ng tao, ang pagbibigay dapat hindi alam ng iba para hindi maging pakitang tao. Now, ibalik natin sa panalangin. Ibalik natin sa panalangin. Ano sabi? Pag hindi nalaman ng ibang tao na ikaw ay marubdob na nakikipag-ugnayan sa Diyos, it is only between you and God. Wala namang pakialam yung iba Bakit kailangan nilang malamang nagpe-pray ka? Nakuha niyo po? Kaya nga sabi ng Panginoon dyan if you love standing in the street corner to be seen by other, walang silbi yung pagdadasal mo, kapatid. Meron pa ako narinig
Hindi okay lang din naman mag-pray ka nakapikit sa restaurant. Kasi pwedeng maging instrumento yan for evangelism. What? Para maging instrumento for evangelism? Kung gusto mo mag-evangelize, approach the person and do evangelism. Huwag pakitang tao sa pamamagitan ng pagdadasal. Wala kayong nakitang ganun sa Biblia na the way to evangelize people is to show them that you are praying. That's hypocrisy. Nakuha niyo po? Now, puntahan natin yung isa pa, yung fasting. Sabi, pag mag-aayuno ka, huwag kang magsuot ng sako. Ano ibig sabihin? Bakit sako isinusuot? Para magmukhang kaawa-awa. Huwag kang maglagay ng abo sa iyong ulo. Bagkus ang sabi, pag ikay fasting, maligo ka, magbihis ka, huwag kang magmukhang kaawa-awa. At huwag mong ipapaalam. Dahil pag nalaman nila, wala silbi yung fasting mo. Ang dalas kong marinig Kain na kapatid, fasting po ako. O ano silbi ng fasting mo? Wala na. Kasi pinaalam mo na Hindi dapat ipinapaalam. Ba't mo sinasabing fasting ka? Dahil mas banal ka? Kanino mo ba ginagawa yung fasting? It is between you and the Lord. Now, balik tayo sa prayer. Again, ang sentro ng lahat ng ito, ang ating ginagawa, it is between you and the Lord. Dahil, ang sabi ng Bible, they have received their reward. Human praise is all they will get because that is what they want. And God does not reward such hypocrisy in prayer. Can we say amen, mga kapatid? Now, let us look at some biblical insight. God judges not. Take note. God judges not the outward form, but the heart's motive. Kaya ang pagdadasal hindi pagalingan ng salita, dahil yung batang bulol pa magsalita at yung matandang magaling magsalita, parehas yang pinakikinggan ng Diyos at alam ng Diyos, hindi pa binubuksan ang laman ng labi, laman ng puso, alam na ng Diyos ang panalangin. Yung matalinong doktor at isang walang pinag-aralan, sabay nagdasal, hindi sa galing ng salita, hindi sa laman ng isip, hindi sa husay papaano isinalansan ang pangungusap, ang sagot ng Diyos sa dasal. Anong motibo ng puso ng nagdadasal? Amen po ba, mga kapatid? So ang Diyos na humahatol hindi sa panlabas. Yung motibo ng puso. Kaya wala dapat Kristiyanong hindi marunong magdasal. Amen? Ipinagtataka ko yung mga Kristiyanong patayuin mo lang at para magdasal, wala na. Yung iba di na sisimba May narinig ako niya nung araw Pag ako tinawag nyo para magdasal, hindi nyo na ako makikita sa simbahang ito. Naku po, Diyos ko. Ubod ng tagal ng Kristiyano, tapos ganun. Isa lang ang ibig sabihin nun, hindi iyon nagdadasal. Dahil yung public prayer at personal prayer is both the same. Ano kaibahan ng personal na dalangin sa public praying? Pareho lang yun. Diyos lang din ang kausap nun. Kaya tayo ayaw magdasal publicly kasi ang iniisip natin ay yung sasabihin ng tao. Di hypocrisy yun. Am I right? Di ba ka-hipokritohan yun? Magdadasal ka, kailangan mahusay ang salita. Kailangan magaling. Kasi baka mali grammar ko. Ano naman kung mali grammar mo sa Diyos? Yung pipi nga pwedeng magdasal Amen? Yung bingot pwedeng magdasal. Yung bulol pwedeng magdasal. Yung walang ngipin pwedeng magdasal.
hindi pa binubuksan ng labi, alam na ng Diyos. Encouragement yon na hindi mahalaga kung gaano kaganda boses mo, kung mahina ka magdasal, kung pasigaw ka magdasal, o kung umiiyak ka o hindi. Ang importante yung motibo ng puso sa pagdadasal. Amen, mga kapatid. 1 Samuel 16:7. But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. And so it is with our praying. Kaya mga kapatid, huwag nyo rin ipagkamali na mas magaling mag-pray si pastor kesa sa pangkaraniwang miyembro. Na mas malakas si pastor kesa sa pangkaraniwang miyembro. Pinagbububula lang kayo ng mga leader ng relihiyon na dahil sila leader nyo, mas makapangyarihan sila na makalapit sa Diyos kesa sa inyo. Napaniwala kayo na pag napatungan kayo ng kamay, may kapangyarihan yung pastor. Babasahan kayo ng mga talatang out of context. Samantalang, pare-pareho tayong may access sa Diyos sa pagdadasal. Ganon ka makapangyarihan ang dasal. At ikaw ay merong kapangyarihan na lumapit sa Diyos sa personal na kapasidad. Amen? Namamanipulate ang marami ng mga pastor. Kaya ko rin gawin yun, mga kapatid. Kaya ko rin kayong bulahin ngayon. 53 ang nanonood sa akin ngayon, 55. At yung 55 na yan, halimbawa sabihin ko sa oras na ito, sino sa inyo may sakit? Sino sa inyo walang pera? Sino hiwalay sa asawa? Sino may kahilingan sa Diyos? Kung gusto nyo na matupad ang hiling nyo, ikapit nyo lang sa camera ngayon. Ikapit nyo sa cellphone nyo. Ipagpe-pray ko kayo. And in the name of Jesus, I command, I declare. Narinig nyo na ba yung ganon? Linggo-linggo, nabobola kayo ng mga pastor nyo, kagaganyan. Linggo-linggo, umaasa kayo sa mga pambobola ng relihiyon. Pagkatapos nakachamba, biglang gumaling yung lagnat mo. Oh, galing pastor! Praise the Lord! Tapos sasabihin nung nasa camera, kung kayo po'y gumaling. Pinagpala po kayo. Eh, suportahan nyo naman po ang channel natin. Padala nyo po ng pera, ang tinig ng pag-asa. Ito po ang aking GCash number. O ano tawag doon? Budol-budol, scammer ng relihiyon. Mga kapatid, we've been doing this for 10 years, more than 10 years now. Wala po akong hiningi sa inyo kung hindi ang patuloy na pananalangin sa ministry. Patuloy na pananalangin natin na bigyan ng kalusugan ng inyong lingkod para magawa pa ang ministeryong ito. Dahil ginagawa natin ito, hindi pakitang tao, ginagawa natin ito para sa kapurihan ng Diyos. Ang tao tumitingin sa panlabas na appearance, pero tandaan ninyo, ang Diyos tumitingin sa ilalim o sa laman ng ating mga puso. Amen? Prayer that seeks glory for self is an offense to God. Ulitin ko, prayer that seeks glory for self is an offense to God. Naalala niyo po ba yung panalangin sa Luke chapter 18? Yung publikano at saka yung parisayo umakyat sa templo para magdasal. Ano sabi ng parisayo? Lord, nagbibigay ako ng aking ikapu, nananalangin ako 3 beses ang araw. Mabait akong tao. Hindi ako katulad ng magnanakaw na yan. Sabi ng Biblia, sabay silang bumaba. Yung isa kinalugdan,
yung nagmamataas ay ibinababa ng Diyos. Ano po ang sabi mga kapatid ng Matthew chapter 6 verse 6? But when you pray, look at this. When you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. Tanong, ibig ba sabihin, di pwedeng magdasal sa kalsada? Hindi ba pwedeng magdasal sa simbahan? Hindi ba pwedeng magdasal habang nasa kotse? Hindi ba pwedeng magdasal habang nasa bus? Kailangan ba laging saradong pintuan na nasa kwarto lang? Ganyan ang interpretasyon ni Soriano dyan. Yung mga dating doon. No. Hindi nangangahulugan niya na kailangan ay laging sa silid lang. Ang ini-imply ng talatang yan, dapat ikaw lang at ang Diyos ang nag-uugnayan. Sikreto sa iba, hayag sa Diyos. Kahit nasa bus ako, kausap ko ang Diyos, sikreto sa iba, hayag ang pakikipag-ugnayan ko sa Diyos. Amen mga kapatid. Anong paliwanag dyan? Anong explanation niyan? Jesus emphasized private, sincere prayer and not for show. Hindi tayo aktor. Hindi tayo actress. Tayo'y nagpapakatotoo sa harapan ng Diyos. Binanggit din niya yung pray to your Father who is in secret. The word is your Father. This is very important because if you are not a son, you cannot approach a father. It is a covenant relationship. Take note, only believers can truly call God Father. Amen? Mahalagang maintindihan that prayer is relationship, not performance. Amen? So Jesus warns praying to be seen by others against praying to be seen by others. True prayer flows from a heart that knows God as your Father. Prayer is not impressing people. It is for communicating with God. Sinong Diyos? The God who sees in secret, meaning God values sincerity over performance and will reward you. The reward may be peace. The reward may be intimacy with God. The reward may be answered prayer or spiritual growth, not necessarily material blessings. Yan ang kaibahan. Pag Pentecostal lang nagturo ng Matthew chapter 6, laging ang reward niyan, material blessing. Victory. Pagpapala. Pero mga kapatid, alam niyo po ba na ang reward ng Diyos minsan, kapayapaan sa kabila ng mga suliranin? Joy sa kabila ng kawalan. Yung overcoming temptations. Those are rewards. Nang si Jose nakatakas sa asawa ni Potiphar, doon pa lang rewarded na siya ng ano? Ng blessing to overcome temptations. Kaya yung hindi masayod na kapayapaan ng Diyos, konti lang ang nakaka-receive eh. Bakit? They don't consider it as an answered prayer. Namatayan ka ng mahal sa buhay, di ba? Ano sigaw ng iba? Ayoko nang mabuhay, isama mo na ako. Pero bakit yung mga tunay na Kristiyano sa kabila ng nangyari, payapa? Reward yun. Reward yun ng Diyos. At yung kapayapaan yun, hindi mo kayang bayaran yun. Yung kapayapaan sa kabila ng kaguluhan, answered prayer yun. Or spiritual growth. Hindi ka na nakafocus doon sa material reward. That is spiritual growth. Bilang mga Kristiyano, lumalalim sa pananampalataya, mas mahalaga na sa iyo, hindi lang yung material na bagay na nabubulok at na ikinakalawang,
na may magnanakaw kundi yung eternal reward. Makalangit na gantimpalang hindi nabubulok. Kaya nga sabi ng Biblia, mag-ipon kayo sa Matthew chapter 16 yon ng mga kayamanang panlangit. Tandaan mga kapatid, key lesson, true prayer is about relationship, not reputation. Binanggit natin kanina, prayer is relationship, not performance. Second lesson, prayer is about relationship, not reputation. Amen? Now let us continue on Matthew chapter 6 verse 7. And when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words. Anong paliwanag niyan? Jesus condemns vain repetition. Hindi yung repetition itself. Alam niyo yung paulit-ulit na panalangin bilang pagbibigay ng emphasis. Paulit-ulit na panalangin kasi talagang nananaghoy ka, tumihiling ka ng paulit-ulit. Hindi yan ang kinukundina ng Panginoon dyan. Kasi sa Matthew 26:44, si Jesus nagpray paulit-ulit din. But that is not vain repetition. Ang vain repetition, yung mga meaningless babbling, lahu, surakamba, burakamba, hallelujah, 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 praise the Lord, praise the Lord. Those are bumbling vain repetition. Di naman totoo yun eh. Jargons, cliche. Pagtayo, baba na tayo, oh, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ano yun? Mga kapatid, it is just for a show. Si Jesus, he left them and went away once more and prayed the third time. And saying the same thing. Ano yun? Father, kung pwede lang, let this cup pass before me. But not my will, but your will be done. Pumunta siya sa kanyang mga alagad, tulog. Ano ba naman kayo? Di niyo ba ako masamahan man lang kahit isang oras? Then he went back and pray again. Father, may this cup pass before me, but not my will, but your will be done. And on the third time, tulog pa rin yung mga alagad. Magsitayo kayo, the spirit is willing but the flesh is weak. And on the third time, he went away once more and prayed, Father, may this cup pass before me, but not my will, but your will be done. Yan ang laman ng Matthew 26:44. Hindi yan meaningless babbling na ginagawa ng mga Pentecostal. Nakuha niyo po mga kapatid? And take note, prayer is not manipulation. Verse 7. When you pray, do not heap words or many empty phrases. Ano akala nyo? Dahil ang dami nyong hallelujah, matutuwa Diyos? Dahil ang dami nyong mga sinasabing kung ano-ano, makukuha nyo atensyon ng Diyos? Ano yun? Manipulation? Mas marami sinabi, mas marami bigay? Ganun ang paniniwalang pagano eh. The pagans believed repetition could force their gods to act. Naalala niyo po ba yung panahon ni Elijah at ng mga propeta ni Baal? Maghapon, nagsisisigaw yung propeta ni Baal, 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 Baal. Nananangis pa, Baal, Baal, Baal. Ano sabi ni Elijah? Aba, lakasan niyo pa. Baka natutulog si Baal. Baka kailangan siyang magising. Gisingin niyo. And that is what pagan believe. Repetition could force Baal. Amen? But biblical prayers trust God's wisdom rather than trying to control Him.
Kaya sa mga tunay na mananampalataya at matibay sa pananampalataya, sapat na ang isang salita. Patapos niyong sabihin ang mga bagay na laman ng puso niyo, tapusin niyo, not my will, but your will be done. And trust that God will respond. Amen? Sasabihin ng iba, hindi kulang yan, kailangan ko may pananangis, kailangan may pag-iyak, kailangan may persistence, kailangan gayahin ng mga Korean, malalakas ang boses. Hello? Yung nakapako sa krus sa Kalbaryo na isinama ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, isa lang ang hiling. Alalahanin mo naman ako, Lord, pagdating mo sa iyong kaharian. Sabi ng Panginoon sa kanya ngayon din, true prayer is not about length, it's not about eloquence, not about technique. Ngayon ang mga pinagtuturo technique ng prayer. Haba ng prayer, mga kapatid. What I am teaching you right now is what prayer's all about. Narinig natin, tayo naligtas sa pamamagitan ng biyaya, through faith and not our own doing. It is not the works of the flesh, it is the work of God, so that no one may boast. We are heard because of grace, not because of verbal performance. Amen? Let us go to verse 8. Ano sabi ng verse 8? Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Anong paliwanag? Prayer is not about informing God, but depending on God. Meron bang bagay na hindi alam ang Diyos? So you're not informing God. Di mo na kailangan sabihin sa Diyos, Lord, wala na kaming kakainin. Alam ng Diyos yun. Lord, wala pong trabaho, anak ko. Alam ng Diyos yun. Lord, kulang na po yung aming palabigas. Alam ng Diyos yun. Eh bakit kailangan tayo magdasal? Para tayo dumepende sa Diyos. Not just informing God, but depending on God. Tandaan, prayer is rooted in grace. Verse 8. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Alam na ng Diyos yun, kapatid. We pray not because God is ignorant, but because He invites us into fellowship. Amen, mga kapatid. Nananalangin tayo, hindi dahil ignorante ang ating Diyos na wala siyang alam sa nangyayari. Hindi tayo nagdadasal dahil ang Diyos ay nonchalant or clueless sa nangyayari sa buhay natin. We pray because we invite God to join us in our circumstances. Amen? This verse teaches the sovereignty and the omniscience of God. God knows all things and God controls all things. We pray not to change God's will. Take note, we are praying not to change God's will. Kung ano man ang nangyayari ngayon para sa ikabubuti mo yan, huwag mong baguhin. Kung ano man yung nagaganap, huwag mong baguhin para sa kabutihan mo yan. Pag nabago yan, mapapasama ka. Amen? Kaya this is just a matter of acceptance eh. Lord, tatanggapin ko to kasi alam ko nangyari ito dahil gusto mo. Huwag mo pong baguhin ito kung ikasasama ko. Di ba? And we are not praying to change God's will. And most of the time, kung tayo masusunod, pinakialaman natin ang lahat. Ang mabigat nito, hindi lang tayo pakialamero sa buhay natin, pakialamero pa rin tayo sa buhay ng iba. Kaya isipin mo, kung ikaw'y magiging Diyos sa isang araw, wala na, lubog ang mundo. Amen? Salamat. Dahil sa kabila ng nangyayari, korupsyon, kahirapan, digmaan, lahat yan nangyayari kasi pinakikialaman ng Diyos. Bagamat tao nagdidesisyon sa digmaan, tao nagdidesisyon sa kamatayan, tao nagdidesisyon sa kagutuman, sa korupsyon, pinapayagan niya ng Diyos
dahil iyan ay tutupad sa kanyang layunin. We pray to align our hearts with His will. Matuto nating tanggapin kung ano ang kanyang layunin. Amen? So anong theological truth about this? Prayer is one of the means God uses to accomplish His eternal purpose. James 4:2. Now, to wrap it up, ano ang main lessons? Just a review from Matthew 6:5-8. 1. God desires sincerity, not performance. Sincerity, not performance. God hates hypocrisy. Amen? 2. Prayer is about relationship, not recognition. 3. Long prayers do not impress God. Humble hearts do. And last, we pray, trusting that God already knows and sovereignly cares. Amen? For a short illustration, a child does not need a long speech to ask his father for help. Amen? He simply cries, Dad. Minsan nga yung tatay, alam na kung ano kailangan ng anak, hindi kailangang humingi. Hindi kailangang magsabi. Ang ama tutugon sa kung ano ang kailangan ng kanyang anak. In the same way, true prayer flows from trust and dependence, not from religious show. Amen? Now, bilang application, mga kapatid, sa ating pag-aaral ngayon, anong dapat gawin? Una, remove hypocrisy from your prayer life. Simula ngayon, huwag ninyong ipaalam na sa iba. It is between you and God. Tanggalin ang anumang hibo. Ano ba yung hibo sa Tagalog? Or any form of hypocrisy. Seek intimacy, not eloquence. Ulitin ko, hindi pagalingan ng salita ang pagdadasal. Pray daily, personally, sincerely, and make your home a house of prayer. Amen? Again, I want to invite you to join the house of prayer. Pwede po akong bumuo ng TNP House of Prayer. Gagawa tayo ng isang chat group na ang pasasalihin ko dun sa chat group na yon ay mga pamilya lang na gustong maging bahagi ng House of Prayer. But I want you to give an intention. Message nyo lang po ako, isasama ko kayo sa gagawin nating House of Prayer ng TNP. Amen? Now for the reflection questions. What wrong ideas about prayer have you believed? How can you grow in praying privately? And what hinders sincerity in your prayer life? Samahan niyo ako, tayo po ay manalangin. Lord, teach us to pray not with our lips only, but with our hearts. Father, draw us into deeper communion with you. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.